pumayag kasi na padadaya kay Satan, consciously or unconsciously cooperating with Satan in the destruction of his own life. And usually, siya po ay nasisira, hindi dahil sa iba, hindi dahil sinisira siya ng iba, kundi dahil sa kanyang baluktot na pananaw, mga pagpapahalaga, punto de vista, sa kanyang maling mga kilos, sa kanyang asal, at sa kanyang pamumuhay, ay sinisira niya at ipinapatalo niya ang kanyang sarili. Because God wants us to be victors, today we like to identify 6 marks of a loser. At gusto nating tingnan, tayo ba yung loser? Husband ba natin, wife, children, parents? And not to judge people, but so that we will know where we are. And from there, we can move from glory to glory as the Lord allows us. 6 marks of a loser. Dear God, thank you for today. Thank you, Lord, for safety. Thank you for health. Thank you for enabling us to be here to worship you, to bring our offerings, to sing our praises, to dance before you, and to hear your word. Lord, sit on your throne of power and glory and preside over this activity, and may your will be done. Kung ano man po mga hangarin namin sa pagpunta dito, tagunin niyo po, Panginoon, aming mga katanungan, abutin niyo nawa ang aming mga pangangailangan, Panginoon, at higit sa lahat, do your will. We surrender our will to you now. You have given us free will, but we ask you, let your will be done. We surrender our will to you. Take over. Lead your people. Teach us. Touch us. Heal us, O God. Glorify only yourself and trample on the work of the evil one. Expose, destroy the work of evil in our lives. And we pray, Father, that you may protect us, our assembly right now, from any malicious work of evil men and evil spirits. We put our lives into your hands, O God. Be the shadow over us. Protect us, Lord. Lead us. Encourage us. Strengthen us. Show us our true state so we may be able to change by your help from glory to glory. Let your words be our food, our medicine, our strength. Lord, we ask you to speak to us, and we're confident that you hear as we ask in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. 6 marks of a loser. Pag inobserbahan po natin yung mga tao na matatawag nating loser as a matter of trend sa buhay nila, we will find these 6 qualities among others. But today we're going to discuss 6. What is the first mark of a loser? Misfortune. A series of misfortunes. Never-ending misfortunes. In fact, when they look back at life, it is more misfortune than fortune. That the life of a loser is a record and a life of miserable misfortune. Matthew 7:16, by their fruit you will recognize them. Well, the context of this verse really refers to righteousness. The universal value of the truth of this sentence can never be ignored. But that the fruit of a person will make us recognize the kind of tree that he is. That the things that happen in his life could only be fruits of what he does and what he is, or what probably he doesn't do. By their fruit you will recognize them. So misfortune is the fruit of the unfortunate. Alangan namang misfortune is the fruit of the fortunate. Losing is the fruit of the loser. Proverbs 13:21, misfortune pursues the sinner, but prosperity is the reward of the righteous. In other words, sinusundan ang katakot-takot ng mga problema, katakot-takot ng mga kasawian, yun daw sinner. And remember, the sinner may really be actually a religious person. Hindi ko mo religyoso, hindi ko mo nagsaserve sa church, hindi ko mo may ministry, righteous yung tao. So nagtataka yung iba, bakit po may ministry ako, bakit kumakanta ako sa choir, bakit tumutugtog ako, bakit nagsaserve ako, nagtatithe ako, bakit ako nagkakaganito? Because they equate the religious activity with spirituality. Kumisan hindi yun magkamuka, madalas nga hindi. Sometimes religiosity becomes the cheap cover-up for lack of spirituality. Kumisan napakasigla at napakasidhin ang paglilingkod ng isang tao sa Diyos kasi pala'y may pinagtatakpang kasalanan. It is possible. So huwag natin sasabihin, bakit ito religyoso, bakit ito misyonero, bakit ito ganyan, kakanda, dusa-dusa sa buhay. Wala po kumisang kinalaman yun. Prosperity daw is the reward of the righteous. And remember, the righteous person may not really be actually a religious person also. Let us not always equate spirituality with religiosity. Huwag tayo magpadaya sa nakikita ng mata.
sa nasusukat ng mga bilang at numero. Now, Job's case was different. Job's case was a trial. So kung sasabihin nyo, bakit siya puro misfortune, hindi yun totoo, sapagkat napakahaba ng buhay ni Job na napaka-ginhawa niya, napakasaya ng buhay niya, at napakasagana ng kanyang buhay. Dinagukan lang siya ng kapalaran sapagkat pumayag ang Diyos na siya ay dumaan sa isang pagsubok. So may mga taong dumadaan sa pagsubok. But I always caution people, bago nyo sabihin kayo isang makabagong Job o Hoba, dapat nating tingnan that Job was a righteous man. That from the very mouth of God, sabi niya, have you considered Job a very, very righteous person? So trials go to righteous persons, misfortune to the unrighteous. Yan ang dapat natin i-differentiate lagi. Another mark of a loser is a predominantly stormy past. Hindi naman kung nagkaroon tayo ng konting problema o a period of problems, sasabihin na natin, ay loser. But it is a life peppered with troubles and chaos. Isang buhay na tadtad, punong-puno, bat-bat ng mga gulo. Yan na isa ding palatandaan ng isang loser. Proverbs 1:16-18, pag i-describe po yung mga makasalanan, who of course are losers in heaven's eyes, for their feet rush into sin. They are swift to shed blood. How useless to spread a net in full view of all the birds. These men lie in wait for their own blood. They waylay only themselves. So yung lagi nang may binabalak na masama sa kapwa, lagi nang nang-iisa, nang lalamang, pero actually hindi nila alam, ang dami lalong nawawala sa kanila, lalong-lalo ang kapayapaan, ang katahimikan, ang pagiging makadiyos, ang kaluguran ng Diyos nawawala. Proverbs 4:16, another description of people who are losers because they're always trying to be evil, for they cannot sleep till they do evil. They are robbed of slumber till they make someone fall. Proverbs 11:17, a kind man benefits himself, but a cruel man brings trouble on himself. At ito po isa sa mga sinasabi ko na kung minsan sasabihin niyo, bakit siya kind? Puro trouble pa rin ang nangyayari. Ano naman ang malay natin kung yung kindness niya is actually cruelty in disguise? It is possible. Pwede kang bigay ng bigay sa tao dahil pinapadama mo lang pala, gusto mo lang magkautang na loob o kokontrolin mo lang pala siya. So hindi tayo dapat nagpapadaya sa nakikita lang agad. Ngayon, kung totoong kind, tapos may mga misfortune pa rin nangyayari, well, that might be a trial. Yun ang sinasabi natin. Pero kang reklamo ng reklamo sa Diyos, bakit naman po ako ay matulungin? Ay ganito ang nangyayari sa akin. Siya sa atin ang buhay, ang puso, talaga ba tayong matulungin? Nagbibigay ba tayo o nag-i-invest? We've got to check our hearts because God judges us through our intentions. By our intentions, we are measured. In Proverbs 12:21, no harm befalls the righteous, but the wicked have their fill of trouble. Once more, you ask, bakit po kami righteous, merong harm? Well, either hindi kayo righteous, kaya harm yan, o dahil righteous kayo totoo, hindi harm yan, blessing yan. It can only be a trial. It can really be a blessing. Just wait till the Lord shows you what it really is. So it is important to assess ourselves. In Proverbs 24:1-2, do not envy wicked men, do not desire their company, for their hearts plot violence and their lips talk about making trouble. In other words, a predominantly stormy past can actually be a fruit of sin. And that sin can be personal or it could be corporate, meaning hindi ka actually yung nagko-commit ng sin, pero yung husband mo, yung wife mo, yung anak mo, yung mother mo, yung kapatid mo, kaibigan mong matalik, nagkakadamay-damay. Kaya nga sabi ng mga tao kay Lord, Lord, bubunutin na po ba namin yung mga damo? Huwag muna sapagkat batang-bata pa yung mga tunay na halaman, buhol-buhol ang ugat niya sa ilalim ng lupa. Pag binunot mo yung damo, masasaktan din yung tamang halaman. Kaya antayin na muna nating tumibay yung tamang halaman bago bunutin ang damo at itapon ang damo sa apoy. So kung minsan, kahit ka mabuti, buhol-buhol ang ugat mo with the evil because you're too close with them, therefore you also suffer. That's why we have to be very, very careful about our human relations and interaction. Another mark of a loser is broken relationships. With family, with friends, with associates, with strangers. And what we're talking about here is a series, a trend of broken relationships. That it is a rule rather than the exception. Once in a while, we have broken relationships, even if we are godly. Kasi kahit naman po tayo mabuti, meron ding mga masasamang tao. Kuminsan, mabuti tayo ng konti, masama tayo ng konti. A combination of both.
So, nagkakaroon tayo ng mga broken relationships. But losers look back at their life and they see nothing but broken relationships. Na kung siya ay isang social sociable person, halos lahat ng dati niyang kaibigan ay hindi na niya kaibigan ngayon. Na kung siya ay mapaglingkod sa Diyos, religyoso, halos lahat ng nakasama niya sa ministry, hindi na niya nakasundo at nakagalit. It is a series of broken relationships. Malachi 2:15, has not the Lord made them one? Referring to a couple. In flesh and spirit they are His. And why one? Because He was seeking godly offspring. So guard yourself in your spirit and do not break faith with the wife of your youth. So isang napakalaking paalala sa mga kalalakihan, do not break faith with the wife of your youth. In other words, the wife of your youth must be the wife of your old age. It must be the same person. Hindi pa iba-iba. And also, pwede natin yang i-apply, do not break with the brother, the sister, the friend of your youth. You cannot make old friends. You can only try to make new ones. That's why old friendships are important. Pagka wala kang na-maintain na old friend, everybody has a bad thing to say about you, and you only have a bad thing to say about old friends, maybe you're a loser. Because one of the greatest wealth of life is old friendships. Strong relationships. Kung broken lahat yon, you're a loser. Psalm 38:11-12, my friends and companions avoid me because of my wounds. My neighbors stay away from me. Those who seek my life set their traps. Those who would harm me talk of my ruin. All day long, they plot deception. Kung ganito ang nangyayari sa ating buhay, either it is true that the whole world is so wicked, ganging up against us, pinagtutulong-tulungan tayo ng mundo, o kaya tayo na talaga yung may problema. Kasi sa dami na nang nakalaban natin, alangan naman ang buong mundo na yung mali, o baka naman tayo na. Ang problema po sa mga tao na losers, they don't wake up to reality that they are losers. They never realize their errors, they only realize other people's errors. Ang isang mark ng loser ganyan, laging siya ang tama, hindi siya nagsusuri sa sarili. So ganito mga salita, pwedeng manggaling sa isang taong righteous, na talagang pinagtutulungan ng masamang mundo, pero pwede rin itong manggaling sa isang taong talagang dapat lang pagtulungan dahil isa siyang salot sa buhay. So, pag sinabing, my friends avoid me because of my wounds, these wounds can be economic wounds. Siyempre, pagka mayaman ka, marami kang friends. Pagka hindi ka na mayaman, nababawasan na yan. But more importantly, these wounds can be defects, your bad side. That's why people avoid us. It's good to look at that. Another mark of a loser is an unstable career, inconsistent work, inconsistent productivity, erratic professional pursuits, unsteady direction. 7 iba't ibang trabaho sa loob ng isang taon. 10 employers sa loob ng 2 taon. Walang magawang matino. Walang magawa na tuloy-tuloy. Walang project na natatapos. Walang inuumpisahan na nagkakaroon ng completion. This is a mark of a loser. Why? Because it takes time to build a foundation. Somebody was asking me, Pastor Ed, paano ho ba, gaano ba katagal para bumuo ng isang church na matibay? Sabi ko, 10, 15 years of solid hard work. Solid hard work where you give everything you've got, every drop of your blood, every waking moment is solid hard work, giving of yourself, receiving from the Lord, and giving to people, working with people. At least you need 10 to 15 years to make a solid church. Kahit nasa sales, you need 10 years para maging institution. Kahit sa education, kahit sa carpentry, kahit sa pag-welding at sa pag-vulcanize, kahit sa agriculture, pag paiba-iba ka, you never become a major of anything. So you never become really good at anything. So your roots cannot really go deep. Kailangan mo steady. Kaya ano ba talagang gusto kong gawin sa buhay? Hindi yung palit-palit din ng girlfriend, ng boyfriend, yung nagpapalit ng baro. Hindi palit-palit ng relihiyon, yung may bagong na-attend na seminar. Kailangan ang tao magtagal sa isang bagay para niya maunawa ng lubos. Kailangan stable. Kaya bago ka magko-commit, lalo sa religion o sa tao o sa relationship, nag-aaral kang mabuti. But the moment you commit, panindigan mo ang iyong commitment, hindi bigay bawi. Sapagkat walang mararating ang buhay na bigay bawi, urong sulong, atras abante. You've got to be stable.
James 1, 5 to 8, if any one of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given him. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. Kung ito po ay totoo sa faith, totoo din ito sa career. When you do not really strongly believe in what you are into, you will not be able to give your best. So why get involved in something you do not believe in? Mamaya nagtitinda ka ng mga abaniko, mamaya nagtitinda ka ng mga tsinelas, mamaya nagtitinda ka ng biskotso. Ano ba talagang gusto mong itinda? Kailangan maging specialist ka naman. Para alam na alam mo ang lahat ng pasikot-sikot dyan, yung supply niyan, yung demand, yung market. You've got to be good at something. But when you keep changing course, kung nagbabiyahe man po kayo, matapos ang 5 kilometers, ay lumiko tayo sa kaliwa. After 3 kilometers, ay balik tayo. Tapos ay kanan, ay kaliwa. Buong buhay ka na nagbabiyahe, wala ka pa narating. It is important to choose and then to pursue a certain direction. An unstable career is a mark of a loser. Another mark of a loser is vexing presence. They brighten up a room simply by living it. Ganyan yung mga losers. Pag present na sila, there is discomfort, there is disturbance, there's tension or confusion, there is agitation. These are the losers because people avoid them. May mga tao, pagkakausap mo, gusto mong takasan. Meron kayong gano'ng kilala? Ayaw na ayaw mo na matrap ka in the same elevator as this person. Lalo na pag nakasabay mo siya sa isang biyahe, nakatabi mo sa bus. Ayaw na ayaw mo siyang makakasama sa mesa pag may wedding reception. No? O makakatabi mo sa mga lamay dahil naguguluhan ka. May mga tao na pagkakasama mo sila, parang pasan mo ang daigdig. Wala na silang ginawa kundi ipasa sa iyo ang mga problema nila, dumaing ng dumaing, magreklamo ng magreklamo, mamintas ng mamintas, makahanap ng mga ikalulungkot sa buhay. You don't want these people around. These people are losers. On the other hand, there are people you desire to be around. And you melt in their presence to absorb their breath. Dahil their breath is a breath of life. Nakakaganang kausap, nakaka-entertain, nakaka-amuse, nakakapagpasaya, nakakapagpatalino, nakakapagpalakas ng loob. But losers always want to burden people with their presence. Pag inimbita mo sila sa iyong party, magsisisi ka. Pag pinayagan mo silang makapasok sa iyong club, sa iyong exclusive organization, talagang hinagpis ang aabutin mo. So dapat naman iniisip natin, ako ba yung loser? What kind of emotion, what kind of reaction do I inspire in people? Na pag dumarating ba ako, gustong-gusto nila o naiinis sila? There are people who know everything, and one of the people that you can never really stand are people who know everything. They always have the last say on everything. Ang kanilang favorite na punctuation mark is the period. When they say something, period. It's final. And you don't want them around. Kaya kung masyado kayong marunong, kailangan kuminsan maangan din kayo para matuwa naman yung mga tao na mas marunong sila ng konti kaysa sa inyo. Kasi one of the most terrible persons to be around is the person who knows everything. Kaya yung tinitignan po natin. Proverbs 19:7, a poor man is shunned by his relatives. How much more do his friends avoid him? Though he pursues them with pleading, they are nowhere to be found. Now, poor can mean economically poor. But very, very importantly, this kind of poor can mean poor in manners, poor in graciousness, poor in kindness. People don't want you if you are this kind of poor person. He is shunned by relatives, avoided by everybody because he is poor in great things. Kasi kahit naman ikaw materially and economically poor, kung napakagrasyosa mo, matulungin ka, nakakatuwa ka, people like you around. So, titingnan po natin yan. Si Jonah, a very important case, although probably buong buhay hindi naman siya loser, but in this case, he's a loser because he was avoiding the call of God. God was calling him to Nineveh. He boards a boat going to the opposite direction of Tarsus. So when he was on the boat and the boat was there out in the open ocean, what happened was there was a storm that the boat was about to sink.
So, yung mga tao na ay very spiritually attuned, nag-iisip sila, sino ba ang nasa barkong ito na dapat ay wala dito dahil bakit tayo ginugulo-gulot, sinisiklot-siklot ng hangin at alon? This is so unusual. There must be somebody here who is a pest. And they identified Jonah. This terrified them and they asked, what have you done? They knew he was running away from the Lord because he had already told them so. The sea was getting rougher and rougher, so they asked him, what should we do to you to make the sea calm down for us? And Jonah said, itapon niyo ako sa tubig. Lulubog na tayong lahat, idihagis na natin yung mga precious cargo natin. Yung mga barko nung araw, mga cargo ships yan Mga tradesmen, mga merchants ang sumasakay, may mga dala sila mga kalakal, binibili from afar. Tapos sa takot na lang nilang mamatay, inihagis na nga yung mga cargo na yun sa dagat, kahit na makauwi na lang sila, kahit wala na silang kayamanan. Pero sobra pa rin ang pagsiklot-siklot ng alon sa barkong ito. Sabi, ano bang dapat namin gawin sa iyo? Kasi sumakay-sakay ka sa barkong ito, hindi ka dapat narito. Sabi ni Jonah, ihagis niyo ako sa tubig. Matapos ang maraming mga pagsisikap nilang huwag gawin yun, they arrived at an inevitable conclusion. Either he drowns or all of them would drown. So inihagis ni Jonah sa tubig. Kayo ba isang Jonah sa buhay ng iba? Mula nang sumakay kayo sa barko nila, nagka-peste-peste na ang buhay nila? O kayo ba, may kasamang Jonah? Alam nyo yung mga, kumisan naawa kasi ako sa babaeng ito. No? Bakit? Nakakapitong asawa na 5 abortion. No? Nakakalimang araso na to nang nagawa sa buhay. 3 na ang pinatay, hinulog sa kanal, binarilitong-lito na siya. Naaawa ako O ngayon, anong gagawin mo? Pakakasalan ko siya. Ha? Jonah yan! Nakita mo na ganyan ang trend ng buhay niya? Sino ka, a knight in a shining armor na biglang maiiba ang lahat dahil pumasok ka sa kanyang buhay? Well, meron naman kumisan talaga na dahil tinulungan mo, natulungan, hindi naman siya masyadong grabe. Pero titingnan niyo, baka pattern Kasi kung pattern, wala siya sa tamang lugar. Hindi ang inyong relasyon sa kanya ang magliligtas, kundi dapat ilagay siya sa tamang lugar para umayos ang kanyang buhay. Marami po tayong alam na ganyan, nasangkot sa buhay ng iba. Kawawa naman yung kumari ko kasi ganito, kasi ganyan, so papautangin ko muna, hanggang yung alahas ko, ibinigay ko muna, hanggang lahat na, hindi na muna mag-aaral si Junjun na, ibigay ko na kay kumari ang pampaaral. Dahil kahit anong ibigay mo doon, mauubos din dahil may mga tao na parang balding butas, kahit gaano karaming tubig ang ilagay mo, paglingon mo, ubos uli. Dapat marunong tayo. Baka loser yung ina-associatean mo na yan. So sabi natin, Christian tayo, anong gagawin natin sa kanila? Mamaya-maya na natin yan pag-usapan. Another mark of a loser is chronic discontentment. Itong taong loser, lahat ng tao kinakainggitan. There is always envy in his or her life. No? Ecclesiastes 4:4, and I saw that all labor and all achievement spring from man's envy of his neighbor. Inggit. Ang mga loser, mga inggitero, inggitera. Yung mga winner, pag nakakita ng mga ibang winner yon, tinitingnan nila ano ba yung good quality, baka may matutunan ako sa kanya, mahawakan naman ako ng good work ethic niya. Pero yung mga envious people, they are full of jealousy when they see people succeed. Maganda rin ito mga kapatid, siya sa atin yung sarili nyo. Pag may kapatid kayo, pinsan, kaibigan na umaasenso, sumisikap, nagseselos ba kayo? Kayo ba yung nagsasabing, hindi ka na ma-rich? Yung nagsasabing, hindi ka na ma-rich, mga inggit yan Kasi pagka meron kang dating kamukha lang, katabla, tapos umasenso ng umasenso, hindi mo na ma-reach, dapat kang matuwa, wow, hindi ko naman siya ma-reach. Kasi kung rich na rich ko siya, pareho lang kami loser. Dahil talagang pag nagiging winner, medyo umaangat, hindi na ma-reach ng iba. So gagawa ka na lang ng paraan para siya ma-reach, o gagawa siya ng paraan para kayo magkatagpo. Pero talagang kasama yon. Yung mga kamag-anak na dati nung pinsan pa lang kita, naghahabulan pa lang tayo sa mga gilid ng ilog, rich na rich kita, ngayon pa-appointment pa. Inggit yon. Kasi kung natutuwa ang pinsan mo, wow, asenso na talaga tong pinsan ko, kailangan pa natin ng appointment, siguro talagang busy, siguro maraming negosyo, maraming ginagawa. Pero yung mga nagre-reklamong di ka na ma-rich, I'm telling you, inggit yon. Jealous yun. So, ganun ang sinasabi natin sa sarili natin. Teka, nagiging inggitero ba ako? You know, alam nyo ba na ang mga pagiging mainggitin hindi lang pwedeng mangyari sa mahihirap o sa mga small time, kahit sa hari. King Saul became jealous and envious of David.
General niya si David, pinapapunta niya sa mga digmaan. Pag umuwi sila, ang mga tao naman kasi kakanta, wow, Saul killed his thousands and David killed his tens of thousands. Nag-umpisa magselo si Saul. Pero general naman niya yun pag may napapatay yun for his glory, kasi siya yung king. Pero sabi sa 1 Samuel 18, 8-9, Saul was very angry. This refrain galled him. They have credited David with tens of thousands, he thought, but me with only thousands. What more can he get but a kingdom? And from that time on, Saul kept a jealous eye on David. And the moment Saul became jealous, all his decisions were wrong. Sapagkat ang taong naiinggit, ang taong naninibugho, walang katinoan, mali-mali ang pinaggagawa niya sa buhay. Puro destructive ang kanyang ginagawa. At ang lumalabas lang sa kanyang bibig, criticisms. Nothing but criticisms. So when there's envy, there's jealousy, there's criticism, you know that you're dealing with a loser. Because a winner rejoices when another person accomplishes something great. Losers criticize achievers. Madaling malaman. Now, let's talk about 7 to-dos with a loser. Ano bang pwedeng gawin sa mga loser? Number 1, if it's you. No? Pagka ikaw yung loser, pag ako yung loser, etong dapat natin gawin. Find the spiritual cause of the problem. Find the root cause. Why? Because everything is spiritual. Ang lahat ng bagay ay spiritual. Ang nakikita natin sa physical world is only a manifestation of the true spiritual reality which is unseen. Halimbawa, nakakita kayo ng ngiti sa aking labi, yun ay manifestation lang ng isang spiritual state of my mind or my heart, which now finds expression in the physical world through a smile. Pag napangiwi naman ako at nakasimangot, the muscular arrangement of my face is nothing but an expression of the spirituality inside my heart, which says I'm angry. So yung totoong spiritual realities finds expression in the physical world. The physical world is only a dim and a cheap reflection of that deep truth which is unseen. Kaya dapat find the spiritual cause if you're a loser. May dahilan yun. Hindi pwedeng aksidente yun. Walang aksidente sa creation. It's always cause and effect. A fruit will always have a tree, an effect will always have a cause. 1 Corinthians 2, 13-14. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, expressing spiritual truths in spiritual words. The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. They are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. So spiritual reality is spiritually discerned. And what is spiritually real becomes real in the physical world. So a physical, actual loser is actually a spiritual loser. Kaya ang dapat hanapin natin yung spirituality. That's why the Lord says, you must be born again. Why? Because of sin, everybody has become a spiritual loser. And you cannot go on existing, being a spiritual loser, and expect to be a physical winner. You've got to change spiritually first, so that you will also change physically and materially. That's why the Lord said, you must be born again. You cannot just go on with this life. You're already a loser. You've got to be born again, so you have a new lease on life, a new page, blank one, so that you can write good things there. Punong-puno na ng dumi yung dati. That's why the Lord said, you must be born again. You know, this born again business has so many shades of meaning. So you find the spiritual cause. Why am I a loser? Because masama ako mag-isip, dahil malisyoso ako, dahil inggitero ako, dahil ganito, dahil ganyan, nagiging loser tuloy ako. Change. Uproot the spiritual cause of the problem. Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Ang tunay daw nating pakikibaka ay hindi laban sa kapwa-tao, hindi laban sa mga lakas na physical, pero laban yan sa mga espiritu at mga lakas na spiritual. Doon ang tunay na gyera.
Hindi ko pwedeng gerahin physically, halimbawa, ang isang napakasungit na tao, nasusungitan ko rin siya, o ikakadena ko siya, kasi pag nakawala yon, mas masungit yon. Hindi yon ang gera. Ang gagawin ko, pupunta ako sa spiritual world through my spirit and my spirituality at lalabanan ko yung spirito niya o yung spiritong nagpapaganon sa kanya. Kasi pag nanalo na ako sa spiritual level, susunod yung physical. Pero kung puro physical lang, hindi mangyayari na manalo yung sa spiritual level. Halimbawa, lagi ka nilang obsessed with sex. So lalaban ka ngayon physically, tatakpan mo ang iyong mata, di ba? Dudukutin mo ang iyong mata, ikakadena mo ang iyong sarili. Hindi mangyayari yun kahit bulag ka, magkakaroon ka rin ng pagnanasa. Kaya ang kailangan, umakyat ka sa spiritual world, bunutin mo yung mga spiritual problems, which is really sinfulness, a sinful nature, and a sinful tendency, which can only be cured by the blood of the Lord, by the forgiveness that we get through the cross of Christ, and through the grace of God, and by understanding God's word, and living by its principles, until we become a spiritual, we develop spiritual habits that will now change our actual lifestyles. Battle is not against flesh and blood. Kahit kuminsan yung asawa mo, kapatid mo, nanay mo, biyenan mo, talagang gusto mo na talagang physically labanan, kahit malabanan mo yan physically, kahit yan nakakulong, hindi pa rin magbabago yung iniisip niya. Kailangan spirito ang magbago. Kaya kuminsan yung maraming ginagamit sa psychiatry, puro gamot, no? Uppers, downers, chemical. When a person is so wild, they only change the chemical composition of the blood by introducing medicine that will give him downer para siya kumalma. O sobra naman siyang depressed, upper naman para siya sumaya. You only change the chemistry of the person. It's only physical. It can never work. Well, it will work up to some degree. Pero maliban na lang yung tao, bigyan mo ng spiritual feeding. Magkaroon siya ng spiritual renewal and strength. Pabalik-balik lang yung problema na yon. Palit ka lang ng palit ng chemistry because it's only physical. Kaya hindi pwedeng papakita ka sa aswang ng krus, tatakbo siya. Physical lang yung krus. Bakit siya matatakot doon? Para siya matakot sa'yo, kailangan yung spirito mo, nakikita niyang talagang liwa-liwanag at punong-puno ng kabanalan. Meron ka ngayong right to use the name of Jesus, takot siya ngayon sa'yo. Pero kahit na tadtarin mo pa ang sarili mo ng krus, at ang apelyido mo yung krus, wala pa rin. Physical lang yun dapat spiritual. Nakikita natin? Or I'm belaboring this topic. Ang asawa ninyo halimbawa, bigay ng lahat ng mga physical things, pero alam na alam niyong malayo ang loob sa inyo, di ba? Hindi rin kayo masaya. Physical lang Alam niyo malayo yung spirito. Kaya sabi ng kanta, your lips may be near, but where is your heart? Kaya mahalaga, spiritual lang lahat. Pag tayo po loser, the only way to win over it is a spiritual way. So have a new spirit. Have a renewed spirit. Have a new life, a new mind, a new soul. Psalm 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So what you want is a new philosophy, a new culture, a new lifestyle. Kaya ang sabi sa Romans 12:1-2, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, nakikita po natin that it is really a change of the spirit that will happen. What else do we do if we think we are losers? Avoid people who share your weaknesses. Loser ka na pala, huwag ka na makibarkada sa kapwa loser. Palalalain nyo lang ang isa't isa. Once I was talking with a doctor who specializes in sexually transmitted disease. And a husband went astray and caught some sexually transmitted disease. So anong nangyari? Pati wife niya nagkaroon. Siyempre, iuwi niya sa wife niya ang sakit. Pagkatapos, kaharap ako nang ini-interview ng doktor nito ang husband and wife. This doctor has a peculiar way of dealing with his patients. He likes to embarrass them. So nandiyan ako, sabi, I would like to step up. No, please stay, please stay. Kakaunselan niya yung mag-asawa. Sabi niya dun sa wife, Madam, you've got to be more hygienic. Because of your lack of hygiene, you caught some infection and you infected your husband. Yung babae ngayon, di siya pang guilty. Nung matapos ngayon na lumabas, sabi ko, bakit yung babae sinisisi mo, doktor, alam naman natin yung lalaki may problema.
Sabi, pagka ganun, marirepair pa yung relationship nila. Pero pag sinabi ko sa babaeng ito na nakuha ng asawa niya yung sa iba't dinala sa kanya, naku, sira na sila forever. Sabi ko, well, medyo questionable ang ethics nyo tungkol dyan, pero, sabi niya, but clinically, we will do something about this. But what we're saying is, pinupuwersa niya kasi ang wife na dali ng husband pag tinitreat niya ang husband. Dahil kahit itreat mo yung husband, nailipat na sa wife. So, lilipat ulit sa husband, pabalik-balik. In other words, kung pareho kayo may infection, kailangan pareho kayo mag-cure. At hindi kayo dapat magkaroon ng liaisons. Hindi kayo dapat magkaroon ng relasyon. So, if you're a loser, don't make a close contact with another loser because you will keep on reinfecting each other. So, mahilig pa naman ang mga tao sa ganyan. Sabi nga ng kasabihan, birds of a feather flock together. So, losers like to be around losers. But that is not the way. You will only infect and reinfect each other. Sabi sa Matthew 15:14, if a blind man leads a blind man, both will fall into a pit. So, kung nag-enjoy ka man nakasama, yung mga kapwa mo loser, dahil pareho kayo ng pananaw, pero tiisin mo na. You've got to have a change of company, a change of heart, a change of lifestyle, so you will change in your heart and in your mind. Now, yan ang pinag-usapan natin kung tayo yung loser. What if it's someone else? What if the loser is someone else? Maybe a close relative, maybe a partner in life. Avoid being infected by him or her through constant exposure. Pag nakita mo, loser itong taong to, when you deal with that person, it must only be out of charity, not out of enjoyment. Kailangan avoid the person. Kailangan may distance. Kung ganito yung attitude niya, at ayoko nang ulitin pa lahat yung pinag-usapan natin na attitude ng mga loser, iwasan ang ganito mga tao. Psalm 1:1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. So alam mo na pareho kayo ng kapintasan at kahinaan, huwag ka nang makibarkada pa because you will keep reinfecting each other. Or you will keep on giving and giving and giving and the other person will keep on receiving and receiving and receiving till you run out. And when you run out, the other person runs out, it will not work. Maghihiwalay din kayo 7 years from now, huwag nyo na lang simulan. Kasi nagkakaubusan lang kayo. A good relationship is, I recharge you dahil lobat ka, you recharge me dahil lobat ako. Hindi yung, tuwing makakasama kita, nalolobat ako. Ubos ang energy ko, ang sigla ko, dahil nakausap kita. Hindi magandang relationship yon. When you deal with this kind of people, and we Christians should, out of charity. Pero distansya, amigo. Kasi hihigupin ka niya. Lululunin ka niya, ihuhulog ka niya sa immortal na pinagkalagyan niya. Kaya dapat hinahagis-hagisan mo lang siya ng mga tulong, hindi mo inilulubog yung buong katawan mo at ulo mo dun sa kanya dahil hihigupin ka niya. What else do you do? Avoid being pulled down by him or her through close association, through involvement, and through identification. Hindi dapat makipagmabutihan, lalong hindi dapat makisangkot, at lalong hindi dapat makiisa sa ganitong mga cases. 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. So kung bad yung kanyang company, yung kanyang influence, yung kanyang ugali, distance. Mahahawa ka. Proverbs 1:10 and 15, my son, if sinners entice you, do not give in to them. My son, do not go along with them. Do not set foot on their paths. So what do? We minister unto enlightenment. We minister to these people unto enlightenment. But we do not intertwine our lives with them. Ephesians 1:18, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints. So we minister to such people unto their enlightenment, unto their renewal. They must be renewed, they must be born again, and unto a new life. Because it is possible to have a new life. In the book of Romans, the writer tells people about their past. Romans 6:21, what benefit did you reap at the time from the things you are now ashamed of? Those things result in death. So sinasabi niya ngayon, kinakahiyan niya na yung dati yung gagawang mga kabaliwan. So ibig sabihin, people were delivered. They now have a new life, a new lifestyle. It is possible for that to happen. But avoid being drawn into their circle. Kasi para yung uli-uli, hihigupin ka niya patungo sa ilalim ng dagat. Losers are not victims of outside forces. Let's not be dramatic and romantic. Because all of us have to contend with the same forces. Lahat ng tao, iisang araw ang umaaraw sa kanila, iisang buwan ang buwan nating lahat.
Iisang planeta ang kinakalagyan natin. We all have to contend with the same things. Iba-iba lang ng timing, iba-iba lang ng shape, iba-iba lang ng intensity, but we all have to contend with such things. Losers are not victims of outside forces. Losers are products of their own attitudes. They are products of their own disposition. So losers are to be helped, but remember, church, from a distance. Ang Diyos nga, Psalm 138 verse 6, though the Lord is on high, He looks upon the lowly, but the proud He knows from afar. So may distance din ang Diyos. Proud ka, I will know you only from afar. I will not get near to you. Kaya nga di ba tayo, pagka hindi godly, lumalayo ang blessing ng Diyos? Siya nga lumalayo eh. At ang Panginoong Yesus, nung ipapako sa krus, bakit niya sinabi, Father, Father, why have you forsaken me? Because at the time, all the sins of the world were heaped upon Him. He was no longer worthy of the Father's presence because He was full of sin and the Father was clean. So the Father had to cut that relationship. Are you stronger than the Father? Will you continue to embrace and to really be intertwined with somebody who's a big, big, big loser? No. You disentangle so that you can be free to help, but not to embrace. Ano po ang sabi ng isang line from high school poetry, I remember? Tungkol to sa bisyo. Vice is a woman of so frightful mien, meaning facial expression, as to be hated needs but to be seen. But seen too oft, familiar with her face, we first endure, then pity, then embrace. Ganon daw ang bisyo. Parang isang pangit na babae, pero kahit na pangit, paminsan-minsan pwede rin naman at kailangan ding makita. Pero kung lagi daw tinitingnan at tinititigan, gumaganda na. At once gumaganda na yan, papalapit ka naman, yayakapin mo na. Yung dating pinandidirihan mo, yakap-yakap mo na. Sa tagal na tiningnan mo, gumanda. Meron nga ako isang kaibigan pag nung araw, tatawag yan sa phone. Tagal-tagal ko na dito sa asyenda, lalo pag summer. Anong matagal? How do you quantify? Gumaganda na ang mga maid. Sabi ko, ikaw naman, napaka-elitista naman ang concept of beauty. No, talagang marami namang magandang maid. Sabi, hindi, pagdating ko dito, di ako nagagandahan Pero nagagandahan na ako, it's time to go back to Manila. Yun ang sinasabi. Ibig sabihin, yung pag nasanay ka kasi, gumaganda. So, ganun din yung bisyo, di ba? Yung una, maninigarilyo ka pa, ubu-ubo ka pa. Mamaya, pag nasanay ka na, inuubo ka pag wala. Yung mga pasugal-sugal, ayaw mo niya, pero pag nasanay ka, gusto mo na. Ganun din yung magkaroon ng mga masasamang relasyon. So, dapat hindi nakikipagmabutihan. So, ang sinasabi natin, be helpful, be supportive of losers, but don't get intertwined. Because sometimes the very attraction of the losers is that they are losers. They make you feel like a hero, a knight in a shining armor that will snatch them from hell. But many people don't want to be snatched because it is their very nature. So what will happen to you? You get entangled. So, it is important to be very, very careful. And with God's enablement, losers are to help themselves. But first, we've got to identify ourselves. Tayo po ba'y loser? Dapat meron tayong tamang assessment of ourselves. Romans 12:3, for by the grace given me, I say that to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the measure of faith God has given you. So identify yourself and identify people around you so you will know how to behave. And then don't forget that there's victory in Jesus. Whether you are the one assessed to be and found to be the loser or someone else, there's always hope. 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So do not deny being a loser if you are, but do not just accept being a loser. And do not think and act and live like a loser, especially if you are in Christ. Hindi bagay. Ang mga anak ng Diyos, sabi sa 1 Peter 2:9, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Such is the great identity of God's people. And 1 Corinthians 2:9, however it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him.
So napakahalaga na if we love God, if we are in God, hindi tayo papayag na loser tayo. Victory is not against other people, remember. Victory is against our